of the lives in our situation. But you know, brothers and sisters, that the biggest battle of a Christian is in our mind. Amen. Why? It's just because your decision, tandaan niyo po ito, ay nagmumula sa inyong pag-iisip. Hello? Kaya nga po, ang pamagat po natin ngayong umaga ay renew your mind. Everybody say, renew your mind. Renew your mind. So, renew your mind is equals to the word repentance. Kapag di nyo kasing pinag-aralan ang salitang repentance, ang sabi po ng mga Bible scholar, ang ibig sabihin ng repentance is a change of thought. In other words, ang pinupunto po ng renew our mind ay yung salita pong kailangang magbago. Okay? Amen? Amen. Kaya yung repentance po, change of thought, ang kanyang ini-emphasize. Yung sulat po ni Pablo po dito, ang kanya pong pinaparating sa mga mambabasa, kailangan po ito magkaroon ng pagbabago. Hello? Amen. Now, in Romans chapter 12, in verse 2, Paul said to change the course of your mind. Sa iba po, transition. Meron pong salitang metanoia, metaphor, na ginagamit naman po sa butterfly, caterpillar to become butterfly. Ito naman po, yung mapapansin po natin ng ang kapaliwanagan po dito, ay kailangan pong ang tao magbago. From makasalanan hanggang sa kabanalan. Amen. Okay? So ano ang gagawin po natin? Bakit kailangan po magkaroon ng transformation or transition and change of our thought? It's just because, number one, we cannot live a life that is pleasing to the sight of men and above all, to God. Hindi natin kakayanin. May mga tao po, pilit ng magbago sa sarili. Kaya nga po, di ba sinasabi ko lagi, ang pagbabago magpupilitin. Kasi ang change of your life, it depends on the will of our God. Amen. Whether you like it or not, my beloved brothers and sisters, kapag gusto ng Diyos patigasin ang puso mo, wala kang magagawa. Kung pahintulutan niyang manatili kang masama, just to test the saints, the other saints, dito sa simbahan, wala kang magagawa sa tao yun. Pero pag ginusto ng Diyos na ayusin ang buhay mo at ikaw ay nagsuko ng buhay mo, gagawin ng Diyos yun. I give you a good example, like I said in the book of Exodus. Si Pharaoh po, hindi naman po lumos na masama eh. Pero kung babasahin nyo, naging kasangkapan po siya ng Diyos just to discipline the Israel. Amen? Kaya nung sabi po doon, pag-aalis na po ang bayan ng Israel na pinamumulangan po ni Moses, ang sabi po doon, at pinatitigas muli ni Yahweh ang puso ng Paragon. So sino sa atin ang pwedeng magmalaki? Pastor, ako po'y walang sinasaktang tao. Ako'y mapagbigay na tao. Ako po'y hindi nagnanakaw. Galing nga na magnanakaw. Nakuha niyo po ba? Nakita niyo po ba yung parable doon sa dalawang nanalangin sa templo? Yung isa po walang ginagawang masama. Yung isa po, masama ang kanyang ginawa. But there is a big difference between the two who prayed in the temple on that day. And what is the difference? Yung isa po kasi nagsasabi po siya, Panginoon, salamat po dahil ako ay hindi nang-rape, hindi po ako nagkuha ng bagay na hindi akin. Parang gano'n ang sinasabi niya. His righteousness
It means by his effort. But the other one who prayed on that day, sabi doon sa Bible, dinadagukan ng kanyang puso. Alam niyo ho ba, ang gusto niya iparating, ang pagdamok ng kanyang puso ay pag-accept na wala kang siyang magagawa. Wala kang magagawa kapag wala sa iyo ang Diyos. Sa buhay